May pula at may dilaw, maamoy at bilugan. Karaniwan nating nakikita ito sa ating kusina. Madalas gamiting pampalasa. Sino ba naman ang di nakakaalam sa halamang gulay na ito, na sa tuwing binabalatan ay hindi maiwasang mapaiyak tayo? Ito ang sibuyas sa Pinas. Mayroong iba't ibang uri ng sibuyas, tulad na lang ng pula at dilaw, na mas kilalang one bull ng mga taga Nueva Ecija. At nandiyan rin ang shallots o ang multiplier, lasuna o tanduyong, kung saan sa Pilipinas ay karaniwang tinatawag na sibuyas Tagalog o sibuyas Iloco. Ito ang nagbigay ng magandang kinabukasan para sa isang Farmers Association sa bayan ng Bongabon, Nueva Ecija, o mas kilala bilang Onion Capital of the Philippines. Magandang umaga po. Ako po si Ginoong Victor Layog, naninirahan sa Barangay Pesa, Bongabon, Nueva Ecija. Ang aming barangay na to, bago namin tinayo yung samahan, noong mga 1990s, nagtatanim na po kami ng siyalot. At ang itinatanim po naming siyalot ay yung Tagalog at yung pong kinukutsay na tinatawag na panlagay sa mami. At ang binhi po nito ay yung mga laman. Sa kawalan ng market ng mga panahong ito, napilitang tumigil sa pagtatanim ng ganitong uri ng sibuyas ang mga magsasaka sa Barangay Pesa. Mula rito ay napagpasyahan nila Victor kasama ang ilan sa mga katulad niyang magsasaka ng sibuyas na bumuo ng isang samahan sa pag-aakalang ito ang magiging susi upang sila'y makabangong muli. Kami po na magsasaka ay nakaisip magtayo ng isang samahan para makatulong sa amin magsasaka at makatulong di gobyerno sa amin. Ang amin pong samahan ay itinayo noong 2015. Nang mabuo ang kanilang samahan, sila'y umasa na ito na ang simula ng kanilang pag-angat. Subalit sa hindi inaasahang mga pangyayari, dulot na rin ng iba't ibang unos, sinubok ang katatagan ng kanilang samahan. Nung amin pong naitayo yung aming samahan, nagkaroon po kami ng mga problema, pagbaha at pagkasira ng aming mga lupain. Ang aming pong mga membro ay nanghina at nawalan na ng mga pagpupulong. Malaki po ang aming naging problema nung kung paano bubuhayin, kung paano naghirap yung magsasaka. Sa halip na tuluyang mawalan ng pag-asa, lalo pang nagsumikap ang samahan upang unti-unti itong makabangon. At hindi nga naman nabigo ang mga ito dahil sunod-sunod ang biyayang kanilang natanggap sa tulong na rin ng kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at kanilang lokal na pamahalaan. Yung pong aming nangihinang samahan ng halos 4 na taon nung mabigyan po kami ng 2019 ng buto ng siyalot na 6 na box sa Department of Agriculture Region 3 kay Ma'am Abby David. Ang naging problema po namin dahil sa nadala na yung magsasaka magtanim ng siyalot dahil walang market, ngayon nagkaisa yung magsasaka, yung ibang matatanda, mga advisor na susuportahan nila. Baka ito na yung maging umpisa. Nung itanim ng mga magsasaka, umabot po kami sa 35 pesos pataas hanggang 40. Yun po yung press kasama po yung dahon. Batay sa value chain analysis, taong 2009 hanggang 2011, ang mga pagluluwas ng sibuyas mula sa Pilipinas ay pangunahing binubuo ng tanduyong o shallots at ilang dilaw na granex, kung saan ang humigit kumulang na 65% ng mga produkto ay mula Nueva Ecija. Gayunpaman, taong 2012 nang makitaan ng pagbaba ng 58% ng pag-export. Ito ay dahil sa pagtaas ng mga pamantayan sa kalidad na ipinataw ng mga importer, tulad na lamang ng pagkakaroon ng Good Agricultural Practices Certification, kung saan nag-ugat ng tuluyang pagbaba ng export sa taong 2013. Bilang tugon,
Taong 2020, ang DA Central Luzon Research Division sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural Research ay nagkaroon ng isang proyekto na nakatuon upang mapabuti ang ani ng sibuyas at madagdagan ang kita ng mga nagtatanim mula sa produksyon nito. Ito'y sa pamamagitan ng paglalagay sa lugar ng mga angkop na interbensyon at paggamit ng pinabuting mass propagation techniques at protocols. Nagkaroon ng project ang BAR at ang research si Dr. Irene Adyon at saka sila Sir Jerome at saka sila Ma'am Karen at saka si Ma'am Bumanlag. Nagkaroon kami ng meeting o seminar sa Bungabong East Farmers sa Inyeros, sitio ng Antipolo. Dito nga ay nagkaroon ng pagdedemo na pagtatanim ng siyalot. Tinuruan din po kami na maggawa ng trico at naturuan naman po kami na siya namin ginagamit sa kasalukuyan yung trico. Kaya alam po, ang problema namin, hindi din po talaga makaya yung anthracnose. Pagka nahuli ka naman po ng tanim, maganda ang ani, ang kalaban mo naman po ay harabas at halaga po. Noong 2021, tumanim kami ng siyalot, mga nalugi yung magsasaka kasi hindi siya umabot sa magandang halaga. Ngayon, ang ginagawa po namin, pinag-aaralan namin yung pagtatanim ng siyalot, higit pa naming pinaaga ang pagtatanim para sa kakulangan ng sibuyas ng ating bansa. Maliban rito, nakatanggap rin ng kanilang samahan ng iba't ibang klase ng mga binhi at interventions mula sa DA. Di kalaunan, upang makasabay na rin sa pamantayan ng mga produkto, ang kanilang samahan ay nagdesisyon na ring magpagap. At taong 2021, nang sila ay tuluyan na ngang magawaran ng GAP certification. Tuloy pa rin kaming nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, nabigyan kami ng yellow, ng red, at saka ng isang 4-wheel tractor at SDW. Doon po sa paggagap, ang alam namin nung una kami ay mahihirapan, pero yun po ang kailangan para maisaayos yung aming paggamit sa mga pestisidyo at mga fertilizer. Noong pong 2022 naming aning siyalot, kami po ay nakapag-deliver din sa Kadiwa ng 1,000 kilo na ang halaga po noon ay 110. At nakapag-deliver din po kami, nagtinda din po kami sa Bureau of Agriculture and Fisheries Standards Central Office nang maimbitahan kami ng GAP. Sa kasalukuyang tinatamasang pag-angat, tunay na biyaya naman ito para sa mga miyembro ng samahan. At ngayon ay hiling na lamang ng mga ito ang patuloy na gabay ng DA. Ngayon medyo mataas kasi nagkaroon ng shortage yung sibuyas. Pero compare last year na halos hindi mabili talaga yung sibuyas dito sa Nueva Ecija kasi sinasabi 15 pesos per kilos. Hindi naman po sapat yung ganong presyo para maibalik yung naging puhunan ng mga magsasaka. Gusto ko lang ma-suggest na kailangan matutukan din ng DA yung mga problema ng isang magsasaka kasi doon lang din naman makaka-focus yung isang magsasaka para ma-improve niya yung kanyang pananim. Sa loob po ng aming pagpapatanim ng siyalot, kumbaga, ito lang yung taon na kami talaga isinwerte. Sa awa po ng Diyos, sa 3 square meter po na aming na pagpapatanim, umani po kami ng 243,000. Yun nga po ang aking pinagpapasalamat sa Diyos at sa inyo po na laging nakasuporta, laging sumusubaybay sa aming mga patanim, na hindi kayo nagsawa, hindi kayo lumubay na kami ay gabayan kung ano yung dapat namin gawin. Ang samahan sa kasalukuyan ay naghahanda na rin upang maging accredited na civil society organization o CSO para sa mas malawak na oportunidad sa tulong na rin ng mga masisipag na kawani ng Research Division. Sa kasalukuyan po,
tinutulungan po kami ng research, si Dr. Irene Adjon, si Sir Jerome at saka Ma'am Karen na matulungan kami sa CSO na higit pang mapalakas at mapaunlad yung aming samahan. Sa lahat ng ito, pasasalamat ang kanilang hatid para sa kagawaran, sa lahat ng naitulong nito at sa patuloy na pag-antabay sa kanilang mga pangangailangan. Nangako rin ang mga ito na patuloy na magtatanim ng tanduyong o shallot para sa pangangailangan ng lahat. Ang aming pong samahan ay patuloy na magtatanim ng shallot at yung aming pong mga katabing mga samahan sa bawat barangay, nagsasama-sama po kami para buhayin yung pagtatanim ng shallot. Dahil po sa isang kaibigan din po na chairman po ng Farmers Association ng Bungabon, ng Barangay Pesa po, si Ka Victor Layog, nayaya po ako na magtanim po ng one ball itong shallot po. Nagkakasama-sama nga po yung mga chairman. Nabalitaan ko po na ang Barangay Pesa, Bungabon, doon po nagtatanim ng mga ganito pong mga sibuyas. So sinubukan ko po. Yun nga po, naobserbahan namin na pwede palang itanim dito sa amin. Ang masasabi ko lang po, hanggat may puhunan magtanim, hanggat kaya. At ang kalaban po naman kasi dito ay ang panahon. Bigla na lang uulan. So sana ipagpatuloy natin ang pagtatanim hanggat may itatanim, hanggat may puhunan para po magkaroon po ng aanihin at may sibuyas po ang tayong ibebenta. Salamat po at nasubukan namin ito. At ito nga, pinuntahan pa kami at binibisita po yung mga tanim hanggang punla, hanggang sa maitanim at pinupuntahan po nila Ma'am Sir Jerome at saka si Ma'am Karen ng sibuyas po na tinanim. From research po, salamat po sa mga ginagawa nilang ganito na pinagtitiyagaan po kaming pinupuntahan sa Departamento po ng Agrikultura. Sana po huwag pababayaan ang mga magsasaka. Ika nga, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kung kaya't isang mataas na saludo para sa mga magsasaka ng sibuyas ng Pesa Onion and Vegetable Farmers Association.